Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusin sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang paglalabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ay kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang nawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagtitipon ngayon, tiyak dala po natin ang ating panalangin, ang ating pagpapasalamat at pagkilala sa dakila o kadakilaan ng Diyos na ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa atin. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagninilay mula sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, tila mabigat ang sinabi ng Diyos. Sinabi niya na hindi na siya nalulugod sa mga handog, mga pagdiriwang at maging mga panalangin ng kanyang bayan. Hindi dahil ayaw niya ng pagsamba, kundi dahil sa kanilang pagsamba na walang kaugnayan sa kanilang buhay. Mga minamahal na kapatid, ang ginagawa nilang pagsamba ay hindi napapaloob yung kagustuhan ng ating Panginoon.
Nagsasamba sila, ngunit hindi makatarungan. Nagdarasal sila, ngunit hindi marunong magmahal. Nag-aalay sila ng handog, ngunit pinababayaan naman ang mga mahihirap at inaapi. Kaya sinabi ng Panginoon, magpakalinis kayo. Itigil ninyo ang paggawa ng masama. Matutok kayong gumawa ng mabuti. Pairali ninyo ang katarungan at tulungan ang mga naaapi. Mga minamahal na kapatid, ito din ay tanong din sa atin ngayon. May bunga ba ang ating pagsamba? May bunga ba ang ating pagdarasal? May bunga ba ang ating pagdulog sa ating Panginoon, sa ating pong Hesus Nazareno? Tatandaan po natin, mga minamahal na kapatid, hindi sapat na narito tayo tuwing linggo o araw-araw kung pag-uwi natin sa bahay ay puno din tayo ng galit. Puno din tayo ng inggit. O tayo ang pinagmumulan ng mga maling impormasyon o tsismis o kawalan ng pagpapatawad. Mga minamahal na kapatid, hindi sapat ang pagdarasal kung hindi naman tayo marunong umunawa at tumulong sa ating kapwa. Kaya mga minamahal na kapatid, ang Eukaristiyang ating ipinagdiriwang, sa ating tinatanggap na ito, nawa nagbabago o nagpapanibago sa atin ng ating mga puso. Kung tinatanggap natin ang ating pong Hesus Nazareno sa banal na komunyon, dapat, mga minamahal na kapatid, unti-unti tayong nagiging katulad niya. Mga minamahal na kapatid, tulad ng ating pong Hesus Nazareno, niyakap ang pagpapakumbaba. Siya'y mahabagin, siya ay mapagpatawad, at siya ay mapagmahal. Iyan ang hinahangad sa atin ng ating Panginoon, sa ating pagdulog sa Kanya. Nawa, mga minamahal na kapatid, nandoon ang pagbabago ayon sa kagustuhan at kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, ipinahayag ni Jesus na maaari nating ikagulat dahil sinabi niya, hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Alam po natin, mga minamahal na kapatid, ang ating pong Hesus Nazareno, ang prinsipe ng kapayapaan. Bakit ang dala niya ay tabak? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? At anong ibig sabihin ng ating pong Hesus Nazareno ukol sa tabak na kanyang binabanggit? Ang tinutukoy na tabak ng ating pong Hesus Nazareno ay hindi po karahasan. Ito ay katotohanan ng Diyos. Ang katotohanan ito na pumuputol sa lahat ng bagay na humahadlang sa ating relasyon sa ating Panginoon. Minsan, mga minamahal na kapatid, masakit tanggapin ang katotohanan dahil hinihingi ito na baguhin ang ating mga sarili-sarili. Mga minamahal na kapatid, madalas gusto natin ang pananampalatayang komportable tayong lahat. Gusto natin ang pagpapala ng Diyos, pero ayaw natin talikuran ang ating mga ginagawang masama o ang paggawa ng kasalanan. Gusto po natin ng kapayapaan, pero ayaw natin humingi ng tawad o magpatawad. Gusto po natin ng katahimikan, ngunit hindi tayo marunong lumapit sa ating kapatao upang humingi ng kapatawaran. Gusto po natin ng biyaya, pero ayaw natin
gumalaw. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin ng sakripisyo. Ngunit mga minamahal na kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay laging kasama ang pagpili. Ang pagsunod sa ating Pong Jesus Nazareno, nandyan yung pagpili. Kailangan natin piliin ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Kahit minsan mahirap, pero kailangan natin piliin siya at yakapin sa ating paglalakbay. Kaya nga po sinabi ni Jesus, ang umiibig sa ama o ina na higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Hindi ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, babawasan natin ang pagmamahal natin sa ating pamilya. Ang ibig sabihin lamang ng ating Panginoon, dapat maging una siya sa ating buhay. Kapag ang Diyos ang una sa ating buhay, mas lalo nating mamahalin ang ating pamilya. Mas magiging mabuti kang asawa, magiging mabuti kang magulang, mabuting anak, at mabuting kapatid sa isa't isa. Dahil mga minamahal na kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng tunay na pagtitiis, pagpapatawad at katapatan sa ating Panginoon at sa kapwa-tao natin. Kaya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, kahit ang magbigay lamang ng isang basong malamig na tubig sa nangangailangan ay hindi mawawalan ng gantimpala. Napakagandang paalalang ito sa atin mga minamahal na kapatid. Hindi hinihingi sa atin ng ating Panginoon na tayo gumawa ng mga pambihirang bagay. Ang humihingi, ang inihingi sa atin, ang katapatan sa maliit na gawa ng pagmamahal. Isang ngiti sa mga nalulungkot, isang pagdalaw sa may sakit na mahal natin sa buhay, isang tawag sa nag-iisang kamag-anak, isang salitang nagpapalakas ng loob, isang simpleng pagtulong sa mga nangangailangan. Alam niyo po, pag ginagawa po natin ito sa mata ng Diyos, ang maliliit na gawain ito ay napakahalaga kapag ginagawa natin dala ang pag-ibig natin sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus Nazareno at sa ating kapwa-tao. Kaya po mga minamahal na kapatid, hindi nasusukat ang tunay na pananampalataya. Hindi lamang sa dami ng ating mga pagdarasal, ang ating mga rosaryong ginagawa o debosyon, kung paano tayo tumatrato sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang tunay na sumasamba sa Diyos, mga minamahal na kapatid, marunong ding magmahal ng ating kapwa. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin po natin sa ating Pong Jesus Nazareno na linisin ang ating mga puso. Naway ang ating pagsamba, ang ating pagdulog, ang ating pananalangin ay hindi lang manatili sa loob ng simbahang ito, kundi makita sa atin sa ating pag-uwi sa ating tahanan, sa ating trabaho na ginagawa, sa ating pamayanan. Kaya po sa bawat isang ating dinadaluhan, naway maging tapat tayo sa ating Panginoon. Naway maging tunay tayong mapagmahal sa ating kapwa-tao. Mga minamahal na kapatid, sa ating araw-araw na buhay, nawa ang ating ebanghelyo ngayon, ang Panginoon nagsasabi, piliin po natin siya araw-araw. Tunay natin siyang piliin at kung ayun ang ating gagawin, hindi po natin yon pagsisisihan sa ating buhay. Lalo tayong pagpapalain
at bibiyayaan ng ating pong Hesus Nazareno. Kaya po, sa ating pagpapatuloy ng paglalakbay na ito, huwag po nating kalimutan, Diyos ang una, higit sa lahat sa ating buhay araw-araw. Amen.